Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, January 19, 2026. Ayan, nag-pullback na si PSE natin. Meron na tayo yung first na net foreign sale after ng diretsyo na rally ng index. So, meron tayong malit lang naman, 33 million na net foreign sale. So, nag-drop yung index. Nag-drop tayo ng negative 0.42%. So, nag-close 6,437.78. Pero may mga stocks na sumipa. So bigla nabuhay si ano, 'di ba? Si Home at saka si Oldie. Pero ang first up, alam ko namumula itong si Home natin. Pero kanina umaga, mga pinag-uusapan lang si PXP at saka si FGen. So gawa ng announcement ni BBM, 'di ba? Umaga-umaga. May announcement na may na-discover na gas malapit doon sa Malapaya ni Mr. Enrique Razon. So siguro kahit kaya pati yung mga alaga niya is medyo maganda rin yung yung galawan. Pero itong si FPXP at saka si FGen, hindi naman daw direkta na connected dun sa Malampaya gas natin. So, ewan ko, si FGen siguro, baka mas malapit pa. Pero si PXP parang hindi naman siya nabanggit. Ayan. So, anyway, good news para sa mga gas related na o power related na stocks kasi nasama si SEC, nag-up din siya for today's trading natin. Okay, so mukhang holiday sa US market. Wala tayong nakikita na galawan ng kanilang futures. So European stocks mapula and then siguro makalahati ng Asian markets mapula din for today's trading. So wala silang reference siguro kung ano yung galawan sa US kaya medyo nagde-drop. So ganoon din si Bitcoin. So nagde-drop din siya yung alaga natin na si Sol. Nag-drop na 6%. So mapula yung mga nandoon sa cryptos natin. Okay? So balik tayo dito. So nauna bigla nung closing ng market si Oldie o second half. So nag-up siya kasi ng 18%. Ayan. Undervalued daw si itong si Home at saka si Oldie. So kaya siguro pinipitik. So meron siyang 575K net foreign buy. Tapos si PXP, so nag-close siya ng 8%, pero pinakamataas nito umabot ng 15%. Nung lumabas kasi na hindi siya involved doon sa doon sa malapit sa Malampaya gas na na-discover na gas field. So biglang kasi umabot siya 15%, biglang namula, nag-doji na malaki yung kandila natin. Pero panalo pa rin man siya. So meron siyang 2.72 million net foreign sale. And then, FGen, ilan to? Nag-up siya ng 9.36%. So, kasama din to sa usapan sa gas. Meron siyang 5.89 million na net foreign buy. Tapos si Home, so umakyat pa rin 6.76%. Binalikan yung mga pumitik last week. 447K net foreign sale. SCC, nag-up siya ng 4.26%. Minus 8.84K net foreign sale. And then si Plus, mukhang magre-retest talaga sa malapit sa 14. So, minus 4.48%. Ayan, binubuhusan. Meron siyang 166 million net foreign sale. Pero ang daming gumalaw ngayon eh. Yung iba, sina Megawide, sino pa ba yung mga iba? Silipin natin. Maraming mga pumitik na stocks for today's trading. Dito lang sa mga blue chips, medyo nag-pause yung galawan natin. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung bibilin mo. Double check mo na lang. At then follow po ako dito sa ating Palapit Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin. Pwede ka subscribe or join dito sa trading group po natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Ayan, nagwa-1K tayo kasi maganda yung galaw ng market. Company reviews, check mo na lang mga sample trades dito sa market, indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market size, mga basic learnings natin dito sa market naman. Okay? Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabit Trader Crypto ko to. So, meron tayong nire-review na bagong platform. So, double check mo lang. Yung platform ko dito na double check nyo ha. Ito kay Probit. So, meron ako notice na na-receive sa kanya na
nagpapa-withdraw siya ng mga funds doon. Ayan, ginagamit ko kasi siya. So, pero anyway, may news siya. So, withdraw muna tayo ng mga tokens natin dyan kasi meron silang regulatory issues. Okay, so double check nyo. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, may notice naman siya. May notice naman. Until February pa yung ano niya, last day. Tapos sa Facebook account, tapos sa Facebook page, dito sa Palabi Traders, Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market and yung summary market natin, meron na dito. So may opportunities daw in PH stock market, sabi ni Ma'am April Tan. Ayan. So basahin na lang natin yan maya-maya. So based dito sa summary, ang nagberde lang yung ating service sector. So 0.55%. So the rest, meron siyang pullback. So sa mining, may mga mining stocks na umakyat. Pero yung mga majority natin, sina PX, nag-drop eh. Nag-drop yung kanilang galawan. So negative 0.68 dito sa mga mining stocks natin. So 30 point, palit lang naman, 30.34 million net foreign sell. Ayan. So overdue sa correction yung mga overbought. Ang daming sing overbought eh. So 6,437 yung closing. Wala ako ng pre-close ng market natin. Wala akong summary ha. Saglit, tingnan natin kay Outsmarting Markets kung meron. Ito yung nakita. Ito pala. Sige. The Philippines has made its natural gas discovery in over a decade. So, di ba? So, panalo si kung kay Enrique Rason to, no? With the Malampaya is one reservoir estimated to hold 98 billion cubic feet of gas. So, ang dami. So, talo na naman si Mr. Dennis Anthony Dauy, di ba? Si Dennis Uy. So sa kanya to dati tapos binili daw ni, di ba, binili ni Mr. Rason for 50 billion US dollar. Ayan. So ito yung malampaya. So tignan natin. Maraming service contract alam ko dito sa bandang kabila eh. Yung mga sina PXP eh. Nagmamine eh. O yan, katabi lang pala ng malampaya yung merong gas field. Ayan, wala pang summary yung mga natin, pina-follow ng mga nagpo-provide ng data. Anyway, so first up, ito yung mga most active. Silipin na lang natin. FGen at saka PXP nga. Ayan. So si Web nag-close din na maganda eh. Ayan, si Oldie nung umaga. Malakas na rin pala siya. Nasa sumipa. Siguro bago mag-pre-close, sumipa na rin siya. Si Home wala pa eh. Napansin ko lang si Home namumula ng 6% kanina umaga eh. Okay? So oils led PSE gain on new gas reserves east of Malampaya. Watch PXP, FGen. So top gold producer APX. Ewan ko kung nag-close to ng maganda. SCC top gold producer gains 3%. Ayan. Ewan ko ba't nasama si SCC sa mga nagtitrending. Okay, so PXP FGen, Philippines announced its first significant natural gas in over a decade at the Malampaya East 1 reservoir. Ayan, this find is critical as the country's sole producing field, Malampaya, was previously projected to run dry by 2027 to 2029. Ayan, katabi lang pala niya. Ayan, yun ating nag-iisang at saka luma-lumang taga-extract ng oil. Okay. So APX OGP have haven assets such as gold rally after Trump proposed new levies on 8 countries including Germany and France. So ito yung naman kasi pinag-awayan nila yung Greenland. Ayan. So kulit din, no? Greenland. Ayan. Metals corrected. SEC warn versus registered investments. Ayan. So Enrique Rason yung nandito sa picture ni BBM. Wala naman ako mabasa, binabasa ko dito kanina, wala namang stock na mention. Ayan. So yan yung pinaka-major news natin dito sa market. Megawide, ito yung good news. So nag-up din siya 4% today. Order book seen to hit 80 billion. Okay? CREC plans to spend $2 billion this year to develop 1 gigawatt of solar power. Mainit pa rin si SPNEC. No? May mga babasa ako eh. President Trump escalates. Ayan. Fresh tariffs threaten countries opposing this Greenland takeover. Ayan, tariff na naman.
It has oil, natural gas offshore. The north is Greenland Shelf. Ayan, gusto bilhin kasi ng ano US yung Greenland. So, mahilig kumuha ng, di ba, Venezuela, tapos Iran, may threat. Tapos ngayon, Greenland naman yung pinag-iinitan ni Donald Trump. Okay, so yun po yung mga balita natin for today. So malampayan, good news yan yung malampayan na yan. Hopefully, maging good catalyst talaga sa Philippine economy. So yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide ulit, paki-double check na lang po. So open po yung ating Patreon channel. Okay? So punta tayo dito sa index. So yun na, yung worries natin from the past few days. Tignan natin yung galaw. Walang summary yung blue chips So yung iba, si Plus lang yata humila minus 4%. Metrobank minus 1.7. Si Ayala okay pa rin. Ali minus 0.2. SM minus 1.6. Converge minus 1.8. Tel minus 0.8. Ayan, so marami nga nag-drop ng konti dito sa mga blue chips natin. Okay. So malakas na resistance po yung malapit sa 6,500 na index. Ayaw talaga. Ayaw pa niya mag-breakout diyan sa 6,500. Pero kung papansinin niyo kasi majority ng mga stocks po natin overbought na talaga last week pa. Ayan. So siguro natural lang na pullback to na index. Yung pinaka-support natin 6,200 no. Kung susundan ko tong 6,200 to 6,500 na range. Yan yung pinaka current na support level natin. So, hindi naman tayo masyado worried hanggat hindi ganun kalakas yung profit taking ng mga foreigners sa market natin. Nag-pullback na siya below RSI 70 pero uptrend pa rin yung pinaka-picture ng buong market. Okay? So, silipin natin yung mga winners for today. So, yung may volume na lang, all D. So, Pumitik. Tindi na ito. So, from the past week, 5 days na trading, 70%, panalo si o yung mga naiwan sa, siguro pinaka-average ng karamihan dito sa piso, 0.09. Ayan, overbought na rin si Oldie. Next, si FGen. So, may good news. Ayan, mukhang may bibisita dito sa 22, 9%. Tapos si PXP, 8%. Atok Big Wedge, pumitik pero 7% lang. Si Now, gumalaw din. Nag-7% si Now, si Home, 6%. Okay, Oldie yung nauna. Web, so gumaganda rin yung galaw ni Web, talo na niya si Plus. SCC 4.26, ayan, magko-close the gap si SCC, tapos sino pa? RFM, laki, parang Tory din to si RFM 3.3%, Megabyte. Okay, nag-drop pala siya pero 2.95%. Wilcon 2.6, Lipanto 2%, APX 2.59, si Pilodrill, mga mining MAOV yung mga OPMB yung mga gumagalaw kaninang umaga, Aboitiz, Power. Tingnan mo nga naman, tinanggal sa blue chip. Super solid yung galawan nito. Maynilad, nagbe-breakout. Ayan. Okay? Next sa losers naman, Certec, nangain ng gates, minus 7%, si PX, nag-profit taking na, minus 7%. Tapos, laki na, may net foreign sell siya. Top, minus 5%, nagbe-breakdown si Top. Si ABA, hirap talaga si ABA. Minus 4%, si Plus, minus 4%. Sino pa? BSC, minus 3%. O nag-post si BSC. FNI, wala ng volume niya. Minus 2.79%. And Shell PH, napupullback na. Minus 1.95%. Okay? So, yun po yung galawan sa markets. So, saan tayo ngayon? Balik tayo dito sa global markets pala. Ayan. Wala. Holiday sa US. Wala tayong nakita na futures. Tapos sa European stocks, ayan, laglag. Dito sa Asia, mix.
Okay, parang mas marami yung berde, no? O, mix yung galawan. Tapos crypto, ewan ko, nagkabuusan na. Si Bitcoin, stable siya, 93K. Ethereum, 3.2. Si BNB, 952. XRP, ito nag-drop, 1.98. Tapos si Sol, yung alaga natin, nag-drop ng 6%. Ipitski na naman, no? Pero nagbenta muna ako kanina dahil doon sa platform na yun medyo delicate, di ba? Dodge, nag-drop din siya ng 7%. Okay? So yung mga plate earns coins natin, medyo nagda-drop siya. So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung index. Rather, yung mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Aldi. Talagang diretso yung galaw nito. So 70%, no? 80% na yung ginalaw nitong si Aldi natin. So big picture muna. So meron tayong resistance malapit dito sa 0.06. Pero parang tama nga sabi nila, no? Start na ng recovery ng mga bilyar stocks natin. Ayan. So meron siyang breakout dito. And then nag-breakout sa MA 100. So tingnan natin. Hopefully, umabot siya dito sa 0.08 bago siya magkaroon ng malakas na pullback. Kasi overbought na yung niya. Nasa RSI 78. So parabolic na yung RSI natin. So anyway, kaka-watch out natin sa overbought. May mga stocks pa rin naman na dumidiretso sa kanila. Ayan. So temporary support natin nasa 0.048. So itong range na to. Kasi meron siyang support and resistance dito sa area na to. Okay? So hopefully bumalik siya kasi malalim-lalim pa yung IPO price. 0.06 na lang siya. Ilan ba to? Piso yata to nung Ayan. So medyo matagal-tagal pa yung bully nitong si Aldi natin. Tingnan natin. Baka yung susunod na earnings niya, medyo maganda na rin siya. So lugi pa rin siya. Yung mga Aldi Marts natin. So nag-close 0.059. 18%, laki na rin kung na-timingan mo. Meron siyang 575K net foreign buy. Next, doon na tayo sa Malampaya, TXP. So, sabi nga nila hindi ma-related si PXP, pero nagdi-drill din kasi doon sa malapit sa Malampaya. So, hopefully, good catalyst. Kaya medyo nag-Dow G yung kandila na rin. Anyway, may support tayo dito sa 2.6. So nag-fill the gap siya dito. Ito muna, temporary resistance natin. May gap siya dito. So tignan natin kung ano yung reaction ng market bukas. Hopefully maganda kasi malakas yung volume niya. 35 million yung traded volume. So nag-close 2.7, up ng 8% and negative 2.72 million. So lahat ng indicators niya is maganda. Ayan. Kaya pala pumipitik-pitik, no? Ayan, meron pala siyang sasabayan na news. Next, yung isa din sa involved sa natin, FGen. Kasi meron yatang interest dito si Enrique Rason natin. Ayan, so bumabalik na siya. So mas malakas siguro yung chance nito na bumalik dito sa 22.11. Yun, no? Panalo to pag natuloy. Kasi yan na yung halfway na siya dito sa previous peak natin na 31 pesos. So nasa na yung support natin? Nasa breakout yung ayun yung pinaka-support natin. 20 to 22 yung range natin. Ayun, overbought ulit 78.85 yung RSI. Bakit ba pag nakita natin na overbought na yung stocks? Ayan. So okay yung RSI at saka MACD. So malaki yung chance dahil involved si Mr. Enrique Rason na mag-retest dito sa 22 pesos. So nag-close siya 20.8, up 9.36%, and meron siyang 5.89 million net foreign buy. Next, Home, kapatid ni Aldi. All Home at saka si Aldi natin. So ganun din, same na same yung galawan. Nag-breakout dito sa support. Tapos actually mas mataas pa yung niya. Dito nga yung pinaka niya, 0.046, no? Ayan, tignan natin. Kasi yan yung pinaka-range niya eh. Ayan, may support, point to point. Ayan. So, 77 din. Parehas yung yung RSI level natin.
Mukhang gusto mong bombahin eh. May volume eh. So nag-close siya 0.395 up na 6.76% and then 400K net foreign sell. Okay? So okay lahat na indicators. Nag-resist siya dito. Pares na pares silang may candle na ganito no? Ni Aldi. And then si SCC, so power companies, kasama, pati si AP, di ba, umakyat din. So hopefully makabalik na kasi namigay ng halos 6% na dividends, nag-gap down, nakabalik na o panalo na yung mga halaga natin kasi may dividends na binigay sa price na 33 pesos last time. Okay? So hopefully mag-close the gap bago siya mag-decide kung tutuloy ba siya na magre-recover kasi yung overall picture niya sideways din si SCC natin. So hindi pa overbought, RSI 68. Maganda yung RSI, diretso. Ganun din yung MACD formation natin. So pinaka-support dito na lang. Malapit dito sa 30 pesos. Okay? So uptrend, yung pinaka-trading channel. Sagad na yata yung trading channel natin. Medyo breakout na siya ng konti. Okay, so yun lang muna tingin natin. 31.8, 4.26% up and 8 million net foreign sell. And then lastly, wala tayong pag-asa dito kay Plus. So nasa ilalim, naghanap pa rin yung support. Malakas pa rin kasi yung niya, net foreign sell. May gusto lumabas. So negative 4.43% drop and 166 million net foreign sell. Nako, delikado. Ito pa naman yung pinaka-support niya malapit sa 14 o 13.8. 13.6. Okay, so kung titignan mo big picture, napaka-downtrend ni Plus. Ganyan na lang muna. Bearish. Watch out na lang. Mga diamond holders, mukhang magkakaroon ng shake up medyo shaky yung yung galaw niya. So pababa lahat na indicators kay Plus. So closing 15.1 minus 4.43% and 166 million net foreign sell nga. Okay po. So yun lang muna yung galaw natin. Meron pa rin naman. May mga gumagalaw pa na maganda. So pullback muna yung blue chips expectation. Dahil sa karamihan sa kanila is overbought na. Tingnan ulit natin. Monday pa lang naman. So, mukhang tutuloy yata bukas yan. PXP at saka FGen ulit. Okay po. So, yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Columbia Trader na YouTube channel. Join ka sa group. Kung gusto mo ng guide, yan yung mga kasama natin. Crypto ko to. Click mo lang yung bago nating vlog. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.